So ayun guys, try natin mag-build ng pinakamurang solar setup, 12 volts nakita ko sa internet. Gamit ang yung in-unbox natin na nakaraan. Ito siya, kulay blue solar charge controller. And specs 10 amps, automatic 24 or 12 volts. Then ito yung gagamitin natin charge controller. Then para sa battery, unbox natin to. Try natin. So makikita nyo kung gaano kakapal yung bubble wrap. So safe na safe yung ating battery. Then ito na siya. Buksan natin. And another bubble wrap sa loob. Hindi sa ayaw nila magpabukas, pero mas better kasi mas safe yung battery. Ayun na. Ito lang huling bukas. And may love letter. Thank you daw. Siyempre hindi sponsored, pero dito ko siya nabili sa Dongjing. Grabe. So may bubble wrap sa loob ng box. Sa labas ng box may bubble wrap. So safe na safe yung product. So ito yung battery. Hindi ko alam kung ano to. Mukha siyang tissue. Dongjing Power rechargeable battery. Specs 12 volts, 5 amps. So hindi siya kasing lakas na itong gantong battery na 16 amps. Siyempre mas mura to para lang mas mababa yung presyo. Then 5 amps, current 1.5. So kayang-kaya ng charge controller natin na 10 amps yung capacity. Sakto lang yung bigat, hindi siya kasing bigat nito, pero mas mabigat pa rin yung kapatid mo. Just. Yan. Testing natin yung power. Since siya ay 12 volts, setup natin sa 20. So punong-puno. Ayos ah. Very good. Then setup na ngayon natin sa charge controller. Siyempre kable. So pag low budget, siyempre gamit lang tayo ng gunting. Nakakagupit pa rin naman ang kable as long as matalas. Okay. So merong red, merong black. Ganda rin siya kaikabit sa battery. Red. Tapos dito yung black. Okay. Sunod is sa kabilang dulo. Pabangon ko lang yung kable. Next box. Okay. Then next, charge controller. So
So yung red is plus. Ito yung red. Screwdriver. Dito yung plus. Sa unang slot. Then medyo ano nyo muna para madaling ipasok yung kable. Yun. Tsaka higpitan. Then black. Punta sa negative. Ganun din, medyo ano yun lang para madaling ipasok. Yun. Tama. Yun. So may reading na 13.5. Ito yung battery. Connected na. So itong battery is nabili ko sa Shopee worth 380 something. At itong charge controller worth 200. So around 500 something na yung price niya. Mura-mura. And sa solar panel, gagamitin natin is yung isang nakakabit sa setup ko ngayon. Ito. Itong si clamp something na ito yung pinakauna kong solar panel worth 500. Kaya naman niya yung 12 volts. So kalasin ko ito mamaya. Diyan ko ikakabit yung controller. Okay. So ang ginagamit kong screw is ito, pag sa kahoy. Black screw. Mabibili mo lang sa mga hardware. Meron sa amin ito 35 cents isa. So ito yung gusto kong ginagamit kapag mag-screw ako sa mga kahoy-kahoy. Yun. Pwede na muna yan sa ngayon. Pag nakabili ko ng ibang pang wood planks, palitan ko na lang ito ng mas matino. Tapos etong solar panel na to, ito yung lilipat ko dito. Ay, nakaharang. Pag dito, pwede na. Okay. So gabi ngayon kaya walang araw, so hindi ko makikita kung alin dito yung red and positive sa negative. So kabit na lang muna natin kahit pa paano. Lakihan ko lang din yung exposed na copper para madaling ikabit. Yun. Okay, so naikabit ko na. And may reading pa rin. Disconnect voltage, reconnect voltage, disconnect voltage, pag low voltage, 24 hours, type ng battery, and current na kasalukuyang voltage ng battery. So yun yung mga laman ng screen. So sa ngayon wala pang kumakarga kasi gabi. So try ko to bukas, antayin ko bukas ng umaga kung tama ba yung pagkakabit ko ng kable o baliktad. So yun na lang muna, balik ko to bukas ng umaga. Yo, what's up? So ngayon tanghaling tapat. At kitang kita, ayun, from 13 kagabi umakyat siya ng 14 kasi nagcha-charge na. Andun yung may kita yung icon na solar panel gumagalaw. So ibig sabihin nagcha-charge na siya. Ang nakita kong kinaibahan nitong kulay blue sa orange. Itong kulay blue, ang meron lang dito is to yung volts ng battery, high voltage disconnect, reconnect, at low voltage disconnect. Then 24 hours bukas,
type ng battery, balik na sa pinakumpisa. Dito sa orange, meron siyang temperature, kung ilang amps yung nakakarga kasalukuyan, ilang amps yung nagagamit, tapos yung nakarga na amps mula sa solar panel ay bumalik, yung nagamit na amps. Then high voltage disconnect, reconnect, tsaka low voltage disconnect. Then 24 hours bukas, type ng battery. So yun, may konting pinagkaiba bukod sa plug kung saan ka pwede magsaksak ng ganito. Ito USB port lang. Meron din naman siyang USB, parehas siyang hindi siya fast charging gaya nito. So yung mga difference na napansin ko. So tinake advantage ko lang mag-charge ngayon kasi punong-puno. Then meron tayo ditong USB extension. Charge ko yung mga chargeable na gamit. So yun, mukhang hindi man ako nagkamali sa pagkabit ng kable, yung plus and minus tama naman. And punong-puno, so okay lang yan. Kasong problema is eto. Ang nakakarga na lang niya kapag tirik ang araw is 1.6, dati 2.5 yan. So nalipat dito yung ibang power kasi binawasan natin. So next, gustong bumili ng another solar panel para 30 watts din, gaya nung isa, para mas malaki. Para medyo ma-charge ito ng mabilis kasi dalawa eh. Tapos bibili rin ako ng extra battery by summer para pag summer syempre trick ang araw, kailangan natin maraming storage. Then kapag naka at least 4 na akong ganito, gusto kong gumawa ng e-bike since may battery naman na ako. So yun lang muna. Ito ang pinakamurang solar charge or solar setup. So total cost nito around 1,000. Post ko na lang sa screen kung magkano lahat. So sa mga low budget na solar setup enthusiast, ito na yung solar para sa inyo. Salamat sa panonood. Bye!